bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Suliranin, di alam ang gagawin. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Ikaw ba'y may suliranin, di alam ang gagawin? Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa'yo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagagawa ng higit na kaysa maaaring hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanyang luwalhati, kaya
Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Kayang-kaya, 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 kayang-kaya ng ating Diyos. Good morning, Jesus! Kayang-kaya, yeah! Sabi ni Mama Ched, kayang-kaya, yeah! Glory to God! Good morning, everyone! Today is Friday! Thank God, it's Friday! Oo, kayang-kaya talaga. Thank you, Lord. There is always a reason to thank the Lord. Every day po yun, mga kapatid. Hindi pwedeng wala, mga kapatid. Kahit nga ba maproblema ang buhay, basta buhay ka pa, reason na yun to thank the Lord. Ayan. Thank you, Lord. Mag-pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat again for this opportunity, Lord. Binigyan mo na naman po kami ng panibagong araw to be of service to you, Lord, and to enjoy your blessing. Salamat po, Lord, at isa po ako sa mga nabigyan ng pagkakataon na muling masilaya ng bagong araw. Lord, kayo rin po ang inaasahan namin sa maghapon na ito, sa mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang trabaho. Strengthen them, Lord. Kayo po ang magbigay ng kalakasan at kagalakan habang ginagawa po nila ang kanilang mga gawain sa araw na ito. At sa mga kapatid namin na nasa bahay, protect them also, Lord, kahit nasa loob ng bahay. Alam ko po kayo rin ang nag-iingat. At ang pagpapala, Lord, na inaasahan ng bawat isa sa amin sa araw na ito, alam naming sa iyo magmumula. Kaya, Lord, maraming salamat na po. Hindi pa namin natatanggap. Thank you, Lord, dahil alam namin na may matatanggap po kami. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you, Jesus. Okay, mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating Romans 7:14, 15. Yan na nga ba yung sinasabi niya eh, I want to do what is right, but I don't do it. Laging 14 ang nasasabi ko, I really do not understand myself. So sabi po, Romans 7:15, I do not really understand myself, for I want to do what is right, but I do not do it. Instead, I do what I hate. Thank you, Lord. Bakit ba 14, no? Lagi kong nasasabi dyan. Di ko alam kung anong meron sa 14. Ano, Beb? Ang layo pa din. Glory to God. Okay, magpapatuloy na po tayo sa ating pinag-aaralan. Bakit wala si Kuya Ernie? Ah? Bakit? Again. Making noise again. Okay. Okay. Sige. We will do something about that. Okay. Nag-celebrate yata dahil nandiyan si Tantan eh. Sige, sa bahay ko na lang patutulugin. You are struggling to fight the enemy back, ang number 4 na pinag-aralan natin kahapon. At dito po ako medyo naging nakakatuwa kasi, kaya nauna ko itong i-review ngayong araw na ito. Meron pong isang pamilya na tumawag, nag-message sa akin. At
yung isang family member ay tested positive for COVID. So, sila po ay for swab test this Saturday. Tapos sabi niya, Ninang, ay nalaman niyo na inaanak ko. Sa bagay, marami naman ako inaanak. So sabi niya, Ninang, nakikinig kami sa GMJ. Sabi niyo, push back the enemy. Hindi po namin siya pinush back. We trampled down the enemy. Sabi niya ganon. Oo. So hindi na yun makakabangon. Glory to God sa ganung pananampalataya. Ano mga kapatid? Kasi kagaya nga nung napag-aralan natin kahapon, nawawalan tayo ng nag-struggle tayo. Alam niyo po ba na you will only struggle to fight back the enemy when you do not know who is fighting for you? Kasi if you are fighting for yourself, medyo talagang magdadalawang isip ka. Dahil sa totoo lang, apart from the Lord, hindi talaga natin kayang sugpuin ng kaaway. Si mas mautak sa atin yun. Pero kapag nandyan si Lord, maski siya nanginginig sa takot. So, kaya tayo may struggle minsan is because we do not let the Lord fight for us. We are fighting on our own. Kaya po tayo nagkakaganon. So, wag tayong mag-struggle mga kapatid. Know who is in you, and greater is He that is in you than he that is in the world. Opo. So, mga kapatid, instead of letting the enemy take control of your life and break you down, time to stand up and push back. Sabi natin, tulak mo yan. Sabi mo, lalaban ka? Nasa akin si Lord. Oo, galing di ba nung sagot ng isang kapatid natin? Hindi lang namin pinushback, sabi niya, we trampled down the enemy. Babangon ako, dudurugin kita. Yun ang sinabi nila. O di syempre, sino ba nagsabi nun? Si Fernando po, di ba? O, hindi naman natatalo lagi si Fernando po sa pelikula na nanalo. So, if you bangon and dudurugin the enemy, panalo. Okay. Sunod na agad tayo, mga kapatid. So, nakailan na po tayo? 4 na, di ba, Mama Ched? 4 na, di po ba? Number 5 na itong susunod. Number 5. You don't try for fear of failing. You don't try for fear of failing. Hindi ka pa nga nagtatry. Natatakot ka na agad. Kasi sasabihin mo, baka hindi ako baka matalo ko o kaya baka mag-fail ako. Mga kapatid, wala pong taong nabuhay sa mundo nang hindi dumanas ng failures. Lahat po tayo ay dadanas dyan. If you fail to try, sabi dito, if you fail to try, you fail to succeed. If you fail to try, you fail to succeed. Why? Hindi ka nag-try . Kung hindi ka nag-try, malalaman mo ba kung mag-fail ka o kaya magsasucceed ka? Kailangan you have to try first. So, nung Sunday, ang word ni Brother Mon sa CSM, fear over faith. So, fear is the opposite of faith. Diba? Kaya po tayo, ayaw magsumubok ay dahil natatakot tayo. At ang takot po ay opposite of faith. If we live in Christ while living in fear, if we live in Christ while living in fear, fear will stifle. Pag sinabi mo, tinignan ko, ibig sabihin ng stifle . Ibig sabihin to suppress, to suffocate, or to choke. So, fear will stifle, will suppress, will choke, diba? Will suffocate your faith. Kaya ang nangyayari, doon ka na lang sa isang sulok na para kang takot na takot. Ayaw mo nang sumubok. Paano mo malalaman, mga kapatid? How will you learn success if you are fearful to try? Ang fear po, ang sinasabi niya, I cannot do this.
Pero ang faith, ang sinasabi po niya, Philippians 4:9. Ano yun? Huy! Wala akong kausap. Philippians 4:9. I can do all things. Ay, 4:13? Ako pala. Sabi siguro nila, ano yung Philippians 4:9? Bakit 4:9? Philippians 4:13, I can do all things through Christ. Pero yung Philippians 4:9, oo. Lahat ng nakita mo na ginawa ko, gawin mo. Hindi naman pala ako mali. Oo. So, kapag ka po tayo ay kinumit natin yung sarili natin dun sa self-destruct mode o kaya self-sabotage, by not trying, we are afraid of failing. Ang nangyayari, we will be stuck in the same place. Doon na lang tayo. Kasi ayaw mo mag-try eh. Halimbawa, paano mo malalaman kung kakayanin mong sumakay ng roller coaster na mataas kung hindi mo susubukan? Diba? Sabi ko nga sa inyo, diba yung na-share ko, nung sinakyan ko yun, paglingon ko sa kanya, alam nyo, pagka po nakita nyo yung huge, parang gigantic na kasi syempre, Disneyland siya eh. Talagang sobrang taas nun. Tapos nung nilingon ko siya, sabi ko, kalain mo, kinaya kong sakyan yun. Kung hindi ako nag-try, di ko nalaman. Kaya ko naman palang sakyan. So minsan po, ganyan ang mga pagsubok sa atin. Sumusuko agad tayo even before the battle begins. Hindi mo naman malalaman kung mananalo ka pala. Hindi pa nag-uumpisa, umaayaw na eh. So, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Sabi ni Sister Sally, ang natatalo ay hindi umaayaw. So, hindi ka na, stuck ka na sa isang lugar kasi sa takot. So, your faith will never grow, mga kapatid, kapag kaganon. Pag puro po tayo takot, our faith will never grow. Yung family mo will not get better. You stay at the same job that you hate because you fear of trying. Because you fear failing. Alam nyo, ilan po ang mga, nandun na po ako, tayo po ay nag-iingat talaga. Dapat lang po talaga na tayo ay mag-ingat. Pero alam nyo, marami ng mga tao na paralyzed na because of fear. Na-paralyzed because of fear. Mag-ingat po tayo, but let us not become fearful. Kasi pag sobrang takot, ang sabi po dito, nasa-suffocate na yung faith natin. Dito sa pandemic na to, many were able to exercise their faith. Dahil talagang inasahan nila ang Diyos for provision. Diba? Pero most of them, hindi nila inasahan ang Diyos for protection. Inasahan lamang for provision, pero not for protection. Why? Sobrang takot na eh. Hindi na lumalabas. Pagbawal, wag lumabas. Pero alam niyo po ba yung minsan may pagagawa na ang Diyos sa inyo, pero dahil sa takot, hindi mo na siya magawa. Na-stuck ka na niyan. Tandaan po natin to. Kapag ka ang Diyos ang nagbigay sa atin ng isang gawain, lahat ng provision, lahat ng protection, and lahat ng wisdom na kailangan mo to do that, He will supply you. Kailangan mo ng protection, He will protect you. Kailangan mo ng provision, He will provide for you. Kailangan mo ng wisdom, He will teach you. Kasi siya ang nagpagawa sa iyo doon. But sometimes yung fear natin, hindi na na tayo, piniprevent na tayo sa paggawa kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. At maraming mga tao na tinitiis nila hanggang ngayon yung trabaho nila na nagbibigay ng stress sa kanila. Why? Because they fear na wala silang makukuhang ibang trabaho. Pahirap naman yun, mga kapatid, kasi sabi mo,
nagtatrabaho ka dyan, pero wala namang tigil ang reklamo mo na, grabing stress ko dyan, sobrang stress ko dyan, hindi na ako nakakatulog dyan, lagi na akong galit dyan, wala na akong time kay Lord dyan, pero ayaw mo namang umalis doon. Why? Kasi natatakot ka na baka wala kang trabaho na makukuha. So, alam niyo po yung living in wisdom at saka living in fear. Kung alam mo kung sino ang in control ng buhay mo, bakit kinatatakot mo yung mga ganung bagay? 'Di ba? Alam niyo po ba mga kapatid na hinding-hindi magpapabaya ang Diyos? Kailangan lamang po, wag mawala yun sa kaisipan natin. The Lord is the real source of blessing. Wala na pong iba. He is the real source and the true source of all blessings, mga kapatid. Yes, gumagamit po siya ng mga channels like people. 'Di ba? Gumagamit siya ng ganyan like circumstances. But sa kanya pa rin po nanggagaling ang lahat ng pagpapala. Kay Lord lamang po. Sometimes He's using your trabaho. Hindi ba? So kahit na mawala yan, meron pa rin siyang ibang avenues na pwedeng gamitin. Kasi siya ang pinagmumulan. Hindi ang trabaho, hindi ang channels. Yan po ay avenues and channels where He can let His blessings flow through. Yan, through your trabaho, through your sometimes friends, di ba? Pero ang Diyos pa rin ang pinagmumulan ng pagpapala. So, tanggalin po natin yung mga thoughts of failure natin at i-replace po natin sila with God's plan of success. Kapag ka naging ganun ang mindset natin, even something others may see as a failure, ikaw, nakikita mo dun a stepping stone for a greater accomplishment. Yung ibang tao sasabihin, imposible yan, yung gusto mo. Pero ikaw, pag sinabi ng mga ibang tao yun na imposible yung gusto mo, pero ikaw na alam mo na gusto ng Diyos para sa'yo yun at binigyan ka ng word kay Lord, ang tingin mo doon sa sinasabi nilang imposible, ang tingin mo stepping stone yun for greater accomplishment. Kasi alam mo na ang nagpapagawa sa'yo ang Diyos na walang imposible para sa Kanya. So, it's just a matter of how you look your God. Yun. Gaano kalaki ang Diyos para sa'yo. So, ang mga relationships natin, may problema ba tayo sa mga relationships? Yung career natin, may problema ba tayo sa mga trabaho po natin? Or your life in general? Yung mga nabanggit ko po can all be better if you allow God to guide you and walk in the path He has chosen. Sasabihin mo sa akin, sister, mawawala ba ang takot? Sometimes hindi. Pero pansinin ninyo, meron tayong takot na nararamdaman pero dumidiretso tayo. 'Di ba? Pwede ba 'yon? Meron. May nararamdaman ka mang takot pero patuloy ka pa rin. Oo, kasi hindi mawawala yun eh. Tayo yung mga tao. 'Di ba? Pag lumalabas ba kayo, hindi kayo natatakot? Natatakot din. Meron ding fear na nararamdaman. Pero hindi namin hinahayaan na yung fear na yun will stop us from doing what God entrusted us to do. Ganun lang po yun. Sometimes hindi nawawala yung takot, nararamdaman mo pa rin siya. Pero ginagawa mo pa rin kung ano yung pinagagawa ng Diyos kahit may nararamdaman kang takot. Because in spite of all the fear na nararanasan mo, nangingibabaw pa rin yung faith mo. Kaya sugod ng sugod. Hindi naman wala namang invincible. Ibig ko sabihin, walang exempted. Natatakot din. Kaya nga mga kapatid sometimes yung fear may magandang ginagawa sa atin. Kasi sinasabi niya sa atin pagka may danger, kailangan ka mag-ingat. Yun lang sana ang gawin ng fear. Pero kapag kayong fear, pinaparalyze ka na, ayoko lumabas, ayoko pumunta sa kompi, ayoko mag-fellowship, ayoko mag-ganon, matatakot ako. Ayun, parang mapaparalyze na tayo ng fear, mga kapatid. Oo.
Sabi sa 2 Timothy 1:7, "For God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind." So mga kapatid, magising po tayo. Bumalik tayo sa ating kamuwanghan. Na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is with us. He will never leave us and He will never abandon us. Yun lamang ay sapat na to go on. Kahit may fear, kahit may danger, go on mga kapatid. And finally, finally na. We refuse to change our perspectives or we refuse to do things differently. Anong ibig kong sabihin dito? Alam mo na yung habit na meron ka ay ini-stuck ka sa isang place. Di ba? O kaya alam mo na yung habit mo na iyan ay binabawasan ang oras mo kay Lord. Dahil most of the time, siya yung ginagawa mo. Kagaya ng sinabi ko, laro ng laro sa cellphone. Hindi ba? Actually, nagfe-fellowship na, naglalaro pa. Oo. Kunyari, nakatingin sa nagtuturo, pero pindot ng pindot. Point, gano'n. Pindot ng pindot. Ang galing mo nga na multitask. Alam mo na mali. Tapos sasabihin mo, Lord, sorry po talaga. Di ba? Alam mo na magandang magbasa ng Biblia, pero hindi ka nagbabasa. Tapos sasabihin mo, pasensya na Lord, pasensya na. Alam mo na nakakabuti ang mag-pray, pero hindi ka nagpe-pray. Puro na lang guilt feeling. Puro na lang sorry Lord. Puro na lang ganun, mga kapatid. Pero ayaw naman nating baguhin. Ano pong tawag doon again? Napag-aralan na natin. Ano po ang tawag doon? Na ginagawa mo palagi kung ano yung alam mong mali? Oo. Kahangalan ang sabi po. Ginagawa mo lagi, alam mong mali, tapos nag-e-expect ka ng different. So, So, you are in a self-destruct mode when you refuse to do things differently kahit na alam mo na hindi tama yung ginagawa natin. So mga kapatid, kung ipinakita na sa'yo ng Diyos, sumusobra ka na sa Netflix, hindi naman niya sinasabing huwag kang manood ng Netflix. Hindi rin sinasabi po na huwag kang manood ng Korean novela. Ang sinasabi lang po dito, sumusobra ka na. Nawawalan ka na ng time para dun sa mas importanteng bagay. So anong gagawin natin? Bawasan. Di naman sinabing tanggalin. So kung sinasabi mo, kasi yung paglalaro sa cellphone ng mga games, nakakaano ng utak. Yung it will prevent you daw from getting Alzheimer's. Okay, fine mga kapatid. Pero baka naman ma-Alzheimer ka na sa Word of God dahil puro bricks na yung mga binubuo ng isip mo o kaya puro monster na yung binabaril ng isip mo dahil kakalaro mo ng games. Ang tingin mo na nga sa mga katabi mo, zombie, di ba? Dahil pinapatay mo mga zombie sa laro mo. Nakita mo na hindi tama. Ano ang ginawa mo? Nagpatuloy ba? Or binago? Ayun, mga kapatid. When you refuse to change, ayun na. Nag-set ka na ng self-destruct mode. Ang self-destruct mode, mga kapatid, pag natapos na yung time niya, sasabog na lang siya basta. At hindi na siya magfa-function. Huwag na po nating paabutin sa ganun, mga kapatid, na hindi na tayo maka-function. So, if we do not want to change from what we are currently doing, mga kapatid, we will cease to grow. Sa umpisa, medyo sabihin mo, kasi ito yung comfortable zone ko, yung safe zone ko. Sa umpisa, mahirap yon. Pero alam nyo, pagka ginawa nyo po kung yung pinapagawa ni Lord, sasabihin mo, galing-galing talaga ni Lord. Buti na lang, niligtas ako ni Lord dito sa sitwasyon na ito. Kasi kung hindi po niya tayo sasabihan, mahuhook na tayo doon. And finally, we will
find it very hard and very difficult para umalis sa ganong sitwasyon. Minsan po kasi, mas madaling i-blame ang ibang tao, i-blame, ano yun, oo, yun. Every time na magsalita ako, merong, sound. Mic test. Itong isa, ito, yung mic ko pa lang may problema. Oo, okay. So, mas madali po kasing i-blame yung ibang tao, mas madali pong i-blame yung mga circumstances natin, kesa po, angkinin natin ang responsibility, learn, and then move forward. Mas mahirap kasi yung take the responsibility, learn, and move forward. Mas madali yung, ikaw kasi, siya kasi, sila kasi. Mas madali kasing gawin yun. Pero wag nating piliin dahil mas madali siyang gawin, mga kapatid. Pero hindi naman siya tama. So, it's time for self-assessment. Tanungin natin ang sarili po natin. Is my faith in the same place it was when I was just started? When I just started my Christian walk, gaano yung faith mo dati? Nung bago ka kay Lord, ang faith syempre natin noon, dati parang bata, hindi ba? Oo. Although yung love natin matindi nung una, pero yung faith natin, tayo yung nung una, kayo ba nung una po kayo yung naghihingi ng sign? So, Lord, bigyan mo ko ng sign. Diba? Puro sign tayo noon eh. Sometimes, pinagbibigyan naman ni Lord dahil nga, syempre, bata pa yung pananampalataya natin. Diba? Minsan, Lord, kausapin mo ko. Pag may dumaan dito na jeep na may nakalagay na sticker, yun yung word mo sa akin, ha? Ganon tayo nung una, diba? So, tignan po natin, yung faith po ba natin ngayon, ay kaparehas pa rin noong ganon, na ala tsamba, yung naghihingi tayo ng sign, o ngayon kinakausap na po natin ang Diyos through His Word. So malalaman natin ang kalagayan ng pananampalataya na po natin. So, eto pa, ngayon po ba, is your marriage still failing because you refuse to humble? Diba? Dati kasi, kung ikaw lagi ang nasusunod sa marriage, ngayon ba natuto ka ng mag-submit? Yan, isa rin yan, di ba mga kapatid? So, minsan ba, ito bang aking bad habit na to? Ilang taon ko ng bad habit? Ayan, isang magandang tanong yan. Gaano na po katagal yung bad habit mo na yan? Gaano nakatagal na na-recognize mo na siya ay hindi magandang habit? Pag sinabi mo po sa akin na parang last year kinausap na ako ni Lord Jan, ibig mo sabihin last year ka pa kinausap ni Lord Jan, tapos hanggang ngayon ginagawa mo pa din? Anong nangyari? So yun, isa pong palatandaan kung ikaw po ay willing to change. Ikaw ba ay willing to do what God wants you to do para umayos ang kalagayan mo? O pinipilit pa rin po natin yung nakasanayan nating pamamaraan kahit na mahirap, kasi dito ako sanay. Yon, isa pa yon na nagiging dahilan kung bakit ayaw nating umalis sa comfort zone natin dahil sinasabi natin sa Diyos, dito ako sanay Pag inalis mo ako dito, Lord, di ko alam kung ano magiging kahihinatnan. Alam niyo po yung ganong salita, walang tiwala sa Panginoon. Alam niyo, may nabasa ako, sabi ni John H. Patterson, only fools and dead men don't change their minds. Siyempre, okay ako doon sa dead men. How can they change their minds? Patay na nga sila. Pero yung fools, sabi rito, yung mga hangal daw, sabi, only fools and dead men don't change their minds. Sabi, fools won't, ibig sabihin ng won't, ayaw nila. And dead men can't.
Yun ang pagkakaiba nila. Ang galing, ano? Ulitin natin. Only fools and dead men don't change their minds. Fool won't, ayaw. And dead men can't, hindi na pwede. At least yung dead men, hindi na pwede. They cannot. Kahit gustuhin man nila, they cannot. But yung fools, pag sinabi rito, fools, they won't. Ibig sabihin, they choose not to. Pag they won't, pwede pa. Pero they won't. They choose not to do it. Kaya ang nangyayari, nandun na lang sila. Stuck na lang sila doon. So kapag ka merong mga tao sa paligid mo na nagsabi, alam mo, hindi maganda yung ganyang ugali mo. Pag hindi ka nagbago, you are a fool, ang sabi rito sa sinabi. Because you won't. You choose not to change. Kaya ang nangyari, yung mga tao sa paligid mo na nagsabi sa iyo na, alam mo, kailangan ganito ka, ganito, baguhin mo. Alam nyo, magsasawa po yun. At you will end up alone. Why? Wala nang gustong sumama sa iyo. Kasi ayaw mo namang magbago. Tinuturuan ka nila kung papaano maging maayos ang buhay, ayaw mo naman. So, pagdating ng araw po, parang nag-iisa ka na lang, tumanda ka na, mag-isa ka na lang. Kasi ayaw mong baguhin yung ayaw ng mga tao sa iyo, kaya ayaw nilang sumama sa iyo. Yun. Yung relo ba natin? Alauna. 1:36 ang relo. Kanina pa ako tingin na tingin. O, tignan mo. Lampas na pala ako, oh. Mali yung relo natin. So mga kapatid, God is calling us to a higher ground. Huwag kang pumayag na nandun ka lang. God is calling you to a higher ground, a deeper relationship with Him, a purpose-driven life. Di ba yung may book yan, purpose-driven life? Ibig sabihin, alam mo kung ano yung purpose mo at yung purpose na yun ang nagdadrive sa'yo para mabuhay. So live a purpose-driven life. And living an active Christian life means that you are becoming more like Christ every day. It is a process, mga kapatid, proseso. Pero kapag wala kang ginagawa, if you are not doing something para may magbago, itong process na ito ay mahahamper at mahihinder. Yes, totoo po, we are human. Tao lang tayo. We make mistakes. But at some point, mga kapatid, kailangan po, we must move past the past. Kalimutan na yung nakaraan. Huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Trust God to make a way and walk into a brighter tomorrow. Ano yung awitin nung ni Lea Salonga? Tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow pala yun. So mga kapatid ha, piliin po natin ang magandang kinabukasan na inihanda ng Diyos para sa atin. Tandaan natin, 1 John 5:4, for whatsoever is born of God overcometh the world. Kaya wag mong sabihing talunan ka because sabi niya, for whatsoever is born of God. Maybe, kaya tayo nagiging talunan, we are not born of God. Kasi ang sabi niya, for whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sabi niya. Tagalogin kaya natin ito, no? 1 John 5:4. Para maganda. Tignan natin sa Tagalog. Bilang panghuling 1 John 5:4. Tagalog. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Maliwanag na maliwanag, napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating
Pananampalataya. Kaya mga kapatid, recognize natin yung mga mindset that is holding us back from God giving us all. From God, yung mga gustong-gustong ibigay ng Diyos sa atin ng mga pagpapala. Recognize natin yung mindset na yon. And believe, mga kapatid, that you can live a victorious life. Dahil yung mga thoughts na nanilimit tayo at yung mga feelings na piniprevent tayo from moving forward, kailangan yan i-conquer po natin, mga kapatid. Conquer them for us to move forward. At makukuha natin ang buhay na ganap at kasiyasiyan na hinanda ng Panginoon para sa atin. At yun po yung mga ways. Ngayon, sabi natin, di ba, na-recognize nakita na po natin, nalaman na natin kung ano yung nakakapaglagay sa atin sa self-destruct mode. Tomorrow, bilang pagtatapos, alamin po natin ang mga pamamaraan or steps na pwede para i-break yung mga bad habits na yon at para tanggalin yung self-destruct mode na inilalagay natin minsan ang sarili natin. Bukas na po natin malalaman yon bilang pang-close sa ating series sa linggong ito. Thank you, Lord. At nawa po pag tayo nakatapos dito sa ating lesson po na ito, ay makalaya tayo talaga ng tuluyan sa mga bad habits na yan. Sa mga bad habits, from a hard habit to break, yung mga hard habits na mahirap i-break, I hope na ma-break po yan. Sa anong paraan? Sabi nung binasa natin? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Glory to God. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Today is June 4. And June 4 po, birthday ni Sister Grace Perez. Happy birthday, Grace! Si Grace na nasa Batangas ngayon. At magandang umaga rin po sa lahat ng mga nasa Batangas na nakikinig ngayon. Mga angkan ni Sister Mary Grace Perez. Happy birthday, Grace! And happy birthday din kay Joycey Martinez na ngayon ay nasa Amerika na. Joycey, how are you? Happy birthday! Happy birthday also kay Sister Apple Batingan ng ating Gumaok Prayer Group. Happy birthday, Apple! At kay Brother Boy Ignacio, asawa ni Sister Jackie ng ating Bulacan Outreach. Brother Boy, happy birthday! At birthday din ngayon ni Sister Jasmine Lapak na anak ni Sister Ami. Tama. Happy birthday, Sister Jazz! At kay Brother Kokoy Joseph. Ha? From Leyte. Brother Kokoy Joseph, happy birthday. Pamangkin ni Sister Odette. Sa Inupakan, Leyte. Ang ganda ng pangalan ng lugar nila di ba? Oo. Belated happy birthday kay Sister Ariana Besite na apo ni Mama Ched. Di ba? Nakalimutan ni Mama Ched kahapon. Na ipaalala. Pero hindi niya nakalimutan ng beatitude. Siya pa yung di ba? Hindi, Mama Ched, ikaw na nga yung nakaupo dito. Nakalimutan mo pang batiin si Ariana. Hindi siya kinakabahan. Kaya nakalimutan niya yung birthday nung apo niya kahapon. Happy birthday po sa inyo, mga kapatid. Enjoy your special day and be grateful today because binigyan na naman po tayo ng isang taon ng Panginoon. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
mga kapatid. Okay, it's time for our Beatitude. The Beatitude. Hello naman po kay Brother Eman, ang sabi ni Nanay Berhenes. Hello po, magandang umaga, Brother Eman. At Nanay Berhenes, kamusta na po kayo? Ayan. Sana ay makabalik muli kami dyan sa Laia. Thank you, Lord. Okay, para po sa ating Beatitude for today, tawagin po natin si Brother Leo. Nasa kitchen ulit. Per appointment nga. Spin na muna tayo para mag-ready yung tama. O sige, Jam. Spin na yung 4,000 people na nag-comment ng game na sila. Yes. Si Coco, hindi Coco. Coco, happy birthday, Coco Joseph. Ayan. Sister Glo Garcia. Sister Glo, ready na po kayo ha? Para pagkatapos ng ating worker, kayo na po ang tatawagin namin. Okay. Eto na po. Sabi ni, alam mo si Brother Leo, sabi niya, sayang, ready na ako. Schedule natin siya. Naghuhugas pa eh. Kasi yung tubig eh. Okay. Ito ready to. Jamie, halika na, ikaw na. Sister Jam! Kaya pala nag-spin na agad siya no? Oo. Come on down, Jamie. Oo, Jam Korean version ang gusto namin. Kayang-kaya. Wala na daw, kinabahan na siya. Hindi, kaya mo yan. Thank you, Lord. Okay. Good morning, Jesus po, at good morning sa aking mga kapatid na nasa Korea, nasa Japan, at saka sa bahay, sa Lagro. Ayan. Ayan, thank you, Lord. Number 1, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. And blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Thank you. Binibilisan ni Jam para kasi makakalimutan niya yung susunod. Ayan na po ang ating Thank you, Lord. Teka muna. May Kaway ka sa muna. Beatitudes. Ano? Blessed are those who memorize and practice the Beatitudes, for they shall receive abundant blessing. Hoy, magandang kasunod dyan, ha? Kaway ka muna sa kanila. Kaway, hello! Ayan po. Tignan ninyo, ha, mga kapatid. Thank you, Lord Jam. Tignan po ninyo ang aking... upo ka dyan. Upo ka na dyan. Yan. Ayan po ang aking assistant. Hawakan mo to. Kantahin mo yung new song. Diba? Ano yun? O Panginoon. Ayan. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyo sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo.
Oh, hindi ba? Mga kapatid. So, balang araw, kakanta na rin po siya ng new song. Di ba, no? Kakanta ka na, Dwayne, ng new song? Opo. Opo. O, kaway ka ulit sa kanila. Hello! Ayan po, mga kapatid. So, ngayon po, tawagan na natin si Sister Glo Garcia dahil siya po ang natawag natin ngayon. Ay, napili pala. Glo Garcia. Diyan ka na lang, ha? Ka na umalis dyan. Okay, Sister Glo. Tawag tayo, ha? Sister Glo? O, diba? Sabi mo, Sister Glo? Sigla. Ayan na. Yan na. Ayun! Hello, Sister Glo. Good morning po. Oh, sabi mo, good morning. Morning pa. Ayan. Lakasan mo, hindi kanya madinig. Good morning po. Ma. Dali, good morning. Report. Ayan. Good morning po, Sister Glo. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? Mr. Piata, Sister Glo. Sister Glo, bati po kayo. Magandang umaga po sa lahat, Comfy family. Miss na namin kayo. Oo nga po, Sister Glo. Sana makarating kayo ng Mabuti. fellowship. Mabuting mabuti po. Awa ng Diyos. Mabuting mabuti po kami lahat. Ayan. Thank you, Lord po. Sister Glo, ready na po kayo? Opo, ready na. Ay, ready na. O, sige po, go. Ito po. Sige po. Ready po. Lalapan ito na ano eh. Ready na po. Happy are those who are spiritually poor in spirit. They belong to the kingdom of God. Happy are those who mourn, for God comfort them. Happy are those who are humble. See, God promised. Putol-putol. Happy are those comfort them. Happy are those who they will receive God's promises. Happy are those who seek for are faithful. God will is merciful for them. Happy are those who are those who, oh God, God requires, God will satisfy them. Happy are those who are pure in heart, they will see God. Happy are those who seek for peace, and God will call them His children. Happy are those who are perfect. They belong to the God's kingdom. Ayan. Thank you, Lord. Ganun ang dating sa atin, ano? Ayan. Sister Glo, kahit putol-putol ang internet natin, alam ko po, memorize nyo lahat yung 8 yan. Kaya glory to God. Ayan. Sister Glo, ito po ang inyong regalo. Galing kay Lord.
Ayan, so aantayin po namin kapag makakarating na kayo rito. At ito po ay itatabi namin para sa inyo. Thank you, Lord. Salamat po, Sister Glo. God bless po. Okay. Sabi mo, thank you, Lord. Lord. God bless po. God bless po. Ayan, napakahinhin ng aking assistant, ng aking co-host. Kaya ngayon naman po mga kapatid, dako na po tayo sa ating new song. Yeah. Song. Yan. Ano yung new song natin? O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Di ba? Mga kapatid, abangan nyo po siya sa ibang araw, bubuuin niya ang isang awitin. Pero ngayon, panoorin po muna natin si Sister Andrea at susundan na po siya ng isang kamanggagawa po natin na magbabahagi muli sa inyo. Kaya wag po kayo nga alis hanggang dulo, tapusin po natin. Thank you, Lord. Magbabay ka na. Bye. Bye. God bless po. God bless po. Ayan. Ako'y aawit sa'yo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko't lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo. Ako'y aawit sa iyo, O Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawan mo, minahal mo
Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, it's a blessed day for all of us to hear from our Lord. At ako po'y binigyan ng pribilehiyo na maging bahagi ng patotoo tungkol sa isang resurrected life. So manalangin muna po tayo. Muli, Ama, maraming salamat po for the privilege and the opportunity to bring glory to your name. Muli po kayo ang manguna, kayo ang magbigay ng mga salita, kayo po ang magbukas ng isip, puso at isipan ng bawat isang makaririnig at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Use me, Lord, in my nothingness. In Jesus' name we pray. Amen. Ang akin pong text ay sa Acts 17:28, no? For in Him we live and move and have our being. Kaya ko po napili ito kasi ito ang bunga at ito po ang isang bagay na naging bunga ng resurrection ng Panginoong Yesus. This is our reality. Gusto ko pong liwanagin yon. This is our reality that we need to realize. Ito'y isang katotohanan na ng ating buhay, pero kailangan magkaroon tayo ng tunay na karanasan, experiential knowledge. But the potential, because of the resurrected life in Christ in us, ay naroon na po. So ito po ay kailangan, kaya natin pinag-aaral, ay para malaman natin, meron na tayo nito. At kailangan lang pong patuloy nating gawin paniwalaan sa ating buhay. Sabi nga dito, for in Him we live and move and have our being. Unang-una nga po, every Christian possess a resurrected life, no? Through Christ. Sa Romans 6:3-4 po, ang sabi doon, have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined Him in His death? So tayo po'y namatay sa lumang pagkatao. Lagi naman pong nababanggit yan. For if we died and were buried with Christ by baptism, okay? And just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives. Ito po ang pinakasimpleng definition na ibinigay, na naunawaan ko at gusto kong bigyan ng diin sa atin. Na kaya nga po dahil dito, meron na tayong bagong buhay. At ano itong bagong buhay? Kasi minsan sabihin, bagong buhay, hindi na umiinom, hindi na naninigarilyo. Hindi po yun. O ano pa man. Ang bagong buhay po ay sa pamamagitan niya, tayo ay nabubuhay. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo'y namumuhay o gumagalaw o gumagawa ng mga desisyon sa ating buhay. At sa pamamagitan niya, nabubuo ang ating pagkatao. Ito nga po yung plano ng Diyos, no? Sa Jeremiah 28:11, tama yan, no? My plans for you, 29:11, my plans for you is not for your disaster, but for your prosperity. So ito po sinasabing, and have our being, ito po yun. Yan yung Jeremiah 29:11. Pero tignan po muna natin, no? Isa pa po sa Romans 8:11, the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Malinaw po yan. Yan po ang realidad natin. Whether we are very conscious of this for whatever reason, that is what our faith is telling us, and we stand on that truth. Okay? And just as God raised Christ from the dead, He will give us life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Kaya nga po tayo ay nakapagsasabi ng bagong buhay, meron tayo, sapagkat mayroon na tayong bagong buhay, bunga ng banal na Espiritu na sumasa atin. Yun po ang ating katatayuan, yun po ang katotohanan ng isang taong Kristiyano. At kailangan pong panindigan at maunawaan natin ito, no? So tingnan na po natin dito, no? Pag sinabi pong for in Him we live, ang ibig sabihin po nito, ang buhay natin ngayon is sanctified. Inihiwalay na, naiiba na. Hindi na ito yung buhay na dating tumatakbo sa atin nung wala pa tayo sa Panginoon. Kung hindi, ito yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, at dahil dito, ito'y inihiwalay para sa Kanyang kaluwalhatian. Ano? Sabi nga, to set apart for a sacred purpose. Ayan. Kung nung araw ang buhay natin ay balabag, pero ngayon ang buhay natin ay may layunin, at ito ay bigyan nga ng luwalhati ang pangalan ng Diyos, at sa pa ay maging banal at kapakipakinabang sa ating Panginoon. Sa 2 Timothy 2:21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, ayan po, no? Nang tayo magsisi, tinanggap natin ang Panginoong Yesus, nalinis po tayo sa mga bagay na mali, kaya ho tayo pinatawad, nilinis, no? And he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So, ando na po tayo sa ganung pamumuhay ngayon.
ang buhay po natin ay inihanda na, no? Bunga ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay natin ngayon ay nakahanda na sa mabubuting gawa na inihanda na ng Diyos even before the creation of the world, no? Kaya nga po ang sanctification is renewal of our fallen nature by the Holy Spirit received through faith in Jesus Christ, whose blood of atonement cleanse us from all sin. Nabanggit din po ito sa morning devotion, John 17:17, sanctify them in the truth. Your word is truth. We stand by the word of God declared by the gospel. Very clear po itong indicator ng isang resurrected life. Nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya nga po yung Galatians 2:20 is the short story. Ito yung pinaka-description ng buhay natin. Sabi nga po, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Crucial po yung faith, no? Because of what we have received, because of what we are right now, we are now operating by faith doon sa realidad na inihayag sa atin ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga po na ang Espiritu ng Diyos ay remain unhindered, no? Dapat po ay may laya, bigyan natin ng laya ang Espiritu ng Diyos na patuloy na ang salita ng Diyos ay maging totoo sa buhay natin. Tawag ko nga po dyan ay experiential knowledge. Kasi yun lang pong buhay na yun ang makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Ang pangalawa po, move. Ayan. So pag ando na yung buhay, no? Ando na yung potential ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ngayon po, pag sinabing resurrected life, ang buhay pong ito ay surrendered life. Realidad na rin po yan. Yan po ay bahagi ng ginawa ng Diyos sa atin. Yung ating kalalagayan ngayon is we now have the capacity and the ability to continuously surrender our lives. No? Kaya nga sa Philippians, sabi doon, He gives us the desire to obey and He gives us the ability to obey. And when you say surrendered, we don't resist anymore the workings of God in our life. That is the new reality nga. Dati, tayo lang sa ganang atin, sa ating naintindihan. But now, the secret in having a surrendered life is to yield, no? Yield according to what the Word of God is telling us by the power of the Holy Spirit, magagampanan po natin ito. Sa Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So hindi na kagaya ng araw na ang flesh ang siyang nangunguna, kundi ang Espiritu na ng Diyos. No? That's why we must be led by the Spirit of God and we must not resist the Spirit's prodding. No? Sa Romans 6:19, so now present your members as slaves to righteousness, resulting in sanctification. Dati tayong alipin ng tinatawag ng kasalanan, ng laman, ng mundo, ng kaaway. Subalit bunga ng bago nating kasarilan, remember, we receive a new nature. That new nature brought us from the slavery of the world and of the flesh to the slavery of righteousness. At ito po ang kagandahan ng slavery in righteousness. Why? Because it's the thing that will really set us free. Kaya nga sabi niya sa Matthew 10:39, He who is found his life will lose it, and he who lost his life for my sake will find it. Napakaganda pong pangitain, di ba? Kaya kung patuloy tayo, no? If we continuously surrender our lives to God, we will be continuously be made free and set free from the past and from the things, no, that we were used to doing, in the way we think, the way we look at things before, yung maling mga pananaw, no? At pangatlo, ito po pinakamaganda. Ito po ang inaasahan natin, and have our being. The goal is to have a totally submitted life. No? Sa Luke 21:19, gusto ko po ito, hindi masyadong kilalang verse, pero sinasabi dito, by your patience, possess your soul. Yung gustong-gusto nating mangyari sa buhay natin nung araw, yung gusto kong bumayad, pero yung gusto po nating maayos ang buhay natin, no? Sabi dito, by your patience, no, sa NLT, by standing firm, you will win your souls. Mararanasan na natin yung tunay na buhay na inihanda ng Diyos para sa atin, no?
Kaya nga ito yung tinatawag na and have our being, nabubuo tayo, and that is Christ-likeness, no? The very image of Christ is now manifested in our lives. Kaya nga through the process of sanctification, patuloy po tayo. Natuwa ako sa sinabi ni Rhea, araw-araw lumalaban tayo sa kasalanan, araw-araw lumalaban tayo sa tukso. This is a battle that we have to go through every day. But remember, we are now in the right position. We have been equipped by God. We are now in the right place. Now, we have given the scripture. We are in a church where we are being instructed. We have the Holy Spirit who empowers us. So, nandoon na po ang lahat. Okay? Sa John 14:21, and he who has my commandments and keep them, it is he who loves me. Ang gusto ko po dito, sabi pa, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Yun po ang Christ-likeness. Ayan. So, yung kwento po ng buhay ko, ako po ay isang illegitimate child and I was a very angry young man. Nakakahiya mang aminin. The truth is, I hated God, I hated my parents, I hated myself. Hindi ko po gustong marinig ang pangalan ko. To the point na I committed suicide one time, pero salamat na lang at medyo hindi ko alam paano uminom ng gamot. Okay? So gusto ko nang mamatay. So what happened was, isang reason po is I was sexually traumatized when I was a child. No? So parang naghalo-halo na lahat ng yon. At ang nangyari po, I got into wrong relationship with both sexes. No? Nagkaroon ako ng relasyon sa mga babae, nagkaroon din ako ng relasyon sa mga lalaki, dahil nga sa gulo ng buhay ko na ang gusto ko lang, sirain ko lang. Wala po akong alam noon. Gusto ko lang ang isang bagay mangyari. Kung hindi ako mamatay, wawasakin ko po ito. At nangyari po yan sa pamilya ko, dumating ako sa point sa buhay ko, sinabi ko sa misis ko, gusto mo sirain ko to? I was on a rampage, not only destroying myself, but I was also destroying my family. Kaya yung mga anak ko nung araw, sabi ko ngayon napakaganda na po, pero sabi ko nga nun, bakit pag manonood ako ng TV, umaalis kayo? Kasi nandiyan ka. Yan nga po yung the famous na platong lumilipad sa bahay, ako po'y sisigaw, ako po'y magmumura, minumura ko ang Diyos. Wala po ako. I'm a very irreverent person. So, dumating po sa point na talagang, kung pwede lang tuluyan ko ng bitawan tong buhay na to. Pero dumating nga po yung point na isang bagay na nangyari sa bangko na hindi naman po malaking issue. Pero the point is, parang sa akin yung pride ko nasaktan eh. So siguro, that was the turning point in my life na lumapit ako sa Diyos. At doon niya, na-born again po ako ng, I started reading the Bible. I started, at that time, I would go to Mass. Pero wala ako, basta I felt it was no longer me who was doing the thing. No? I was going to Mass every day. No? Until the point na sinabi sa akin ng Panginoon, no? Palabas ako ng simbahan, sabi niya, ililipat kita ng church. Palabas ako ng simbahan sa Don Bosco. Ay ko, ililipat kita ng church. Sabi ko po sa kanya, wag niyo lang ako lagay sa charismatic kasi puro plastic yung taong yon. Without realizing ako unang-unang plastic. So ano po nangyari noon? Paglabas ko po ng simbahan, nakita ko yung kumpare ko na taga-Kompi. At ang sabi po ng kumpare ko, pre, sumama ka dun sa Kompi. Bakit? Kasi yung mga member doon, pinadadala sa States. Natawa ako. Sabi ko, ito ba pinadala mong mensahero na kaya ako mag-attend itong church na yan kasi para ako ipadala sa abroad. But that started it. No? Umattend ako ng Bible study up to the point na naging Christian po ako. It was a hard battle. I will not say it was easy. Because I was against my whole self. The whole person that I knew. The whole person. Rin po ako, napaka-self-centered ko po. Nung araw po, ang katwiran ko, hindi ko kailangan ng sinuman. Kaya kong mabuhay mag-isa. Kaya po naapektuhan ng mga relasyon ko, yung relationship ko sa mga girlfriend ko, it was all manipulative. It was not really anything sincere. I didn't even understand what love is, no? I just was going through the motion. So it was a hard battle, no, going through it. But finally, ayun nga, tinawag ako ng Panginoon at ayoko nga mag full-time kasi katwiran ko, hindi ako karapat dapat mag full-time. But the Lord spoke to me very clearly, mag full-time ka kasi tinawag kita para dyan. So ano po ang natutunan ko dito? I hope natutunan naman nakarinig. Ang grasya po ng Diyos ay idinudulog niya kahit kanino.
Idinudulog niya sa mga taong hindi nila alam na sinisira na nila ang kanilang buhay, bunga ng kanilang karanasan. So, kaya nga po ang paborito ko at gusto ko pong kantahin maya-maya ay Biyaya Mo'y Sapat. Bakit po? Ito po ang grasya ng Diyos sa atin. Hindi tayo ako po, hindi po ako karapat dapat tumanggap. Ang dami ko pong maling ginawa sa buhay ko. Pag ikaw ay nagwawala na, hindi ka na mag-iisip, sige na lang, todo ka na lang ng todo. No? So, napakahirap po. No? At wala kang mentor, wala kang tatay, wala kang mahinga ng, wala po. I guess it was God who was saying, ako ang mag-handle sa'yo. At salamat po, no? Naroon ang kalayaan at patuloy na kalayaan na dinadanas. At kung ikaw man ngayon ay nasa ganyang kalagayan, kapatid, never give up. You know why? Because God will not give up on us. He will not give up on you. So, nais ko pong awitin itong Biyaya Mo'y Sapat. Nandiyan ba si Minister Arnold? D. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Walang katulad biyaya mo, Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa aming lahat. Ang biyaya ng Diyos ay sapat kahit kanino. Ikaw man ngayon na nakikinig, nawalan ng pag-asa, palagay mo hindi na mabago ang buhay mo. Kapatid, may pag-asa kay Jesus. May pag-asa sa mga taong magpapakababa sa kanyang harapan, tatanggapin ang katotohanan ng kanyang buhay, at may tapang bunga ng kanyang pananampalataya na humarap sa isang bagong buhay na inaalok at ibinigay na, lalo na kung Christian ka na nasa atin na yan, mga kapatid. Yan yung sa John 10:10 na ninanakaw ng kaaway, but we should never allow him to do that. So tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa iyong salita. Salamat for the opportunity to give my own life testimony, and I pray that you use this so that people who may have heard this may bring glory to your name at makatanggap ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayong lahat ng Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.